Assalamualaikum Ustaz. I cannot do this. Start na tayo, sister. Yes po Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa muallimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nung last week ay napag-aralan natin tungkol saan? Tungkol sa anong napag-aralan natin last week? Tungkol sa? Monada pa din. Okay, tungkol sa monada. Ngayon, ang pag-aralan natin ay Babul Maf'uli li ajlihi. Okay, ano ang maf'ul li ajlihi? Ang sabi is huwa, siya na, al-isim. Anong ibig sabihin ng isim? Anong ibig sabihin ng isim? Noun. Noun. Kapag isim pinag-usapan, ilabas natin ang verb at saka ng preposition. Kasi tatlo yan sila eh. Noun, verb, preposition. So nilagay dyan noun, wag isali si verb at wag isali si preposition. Ang kasunod niya ay mansub. Ano yung isa ng mansub? Fatha. Okay, nalagyan ng fatha. So tanggalin mo yung tatlo. Ano yung tatanggalin natin? Nalagyan ng dhamma, nalagyan ng kasra, at nalagyan ng sukun. So ang matira na lang is nalagyan ng fatha. Alladhi, anong isa ng alladhi? Alladhi. Lagi na lang to? Na or yung yudhkaru. So nalagyan ng patha yung or na yudhkar, binabanggit niya o babanggitin siya, binabanggit niya or babanggitin siya, bayanan, upang i-explain. Upang i-explain. Ano ang i-explain dito? Sabab. Dahilan. Okay. So, ano yung number 1? Number 2? Number 3? Ano yung number 1? Happy? Anong number 1, Happy? Yung huwa. He. Okay, siya na. Al-isim, yung number 2. Isim, noun, tas mansub, Anong mansub? fatha. Alladhi? Alladhi, na or yung. Yung. Ito, yudhkar. Yudhkar, di ko masyado nakuha. Okay, binanggit siya. And then, yung bayanan. In-explain. Okay. Binanggit siya. Pag-explain. Lisa Babi. Ang dahilan. Ng dahilan. Wuku' al-fi'il. Ng dahilan. Bakit nangyari ang verb? Wuku'. Bakit nangyari
ang verb, ang 9. Ano yung wuko? Ano yung sinang wuko dito? Bakit nangyari Nangyari ang verb. ang verb? Example, pag nahu, nakakita yung nahu, example. Qaulika, kapag sabihin mo, example, kapag sabihin mo, Qama Zaidun. Tumayo si Zaid. Tumayo si Zaid. Ijlalan, pagrespeto kay Amar. Pagrespeto kay Amar. Ngayon, tingnan nyo nga. Tumayo si Zaid. Ano yung dahilan ni Zaid? Ba't siya tumayo? Pagrespeto. Okay, yung pagrespeto. So, makikita mo yung pagrespeto dyan, siya ang ating maf'ulun lahu. Sabi ng iba, maf'ulun li ajlihi. Sabi ng iba, maf'ulun min ajlihi. Marami siyang terminology. Okay, tingnan nyo yan. Mansub. Ang ijlal ay noun. Noun siya. Mansub. And then, ina-explain niya kung bakit nangyari ang verb. Bakit nangyari ang verb. Okay, bakit nangyari ang pagtayo? Anong reason? Ijlalan. Ijlalan. Pagrespeto. Pagrespeto. So, yun yung point niya. Next naman. Qasadtuka ibtigaa ma'rufik. Pinuntahan kita ibtigaa. Dahil gusto ko dahil gusto ko o kagustuhan ko sa kagustuhan ko ma'rufik, makilala ka. So meron tayong dalawang word na kasunod ng verb. Kasadtuka, pinuntahan kita. So ito yung verb mo. And then ibtigaa, sa kagustuhan na makilala ka. So, ito yung second noun. Ito ang first noun. Ngayon, saan sa dalawa ang maf'ulun li ajlihi? Saan sa dalawa? Pinuntahan kita sa kagustuhan na makilala ka. Saan sa dalawa ang maf'ulun li ajlihi? Makilala ka. Makilala ka. Yung ibtigaa. Ibtigaa. Okay, tingnan natin. Palike kung sino ang gusto sa ibtigaa. Papalakpak kung sino ang may gusto kay ma'rufi. Okay? Bakit palakpak? Meron ba palakpak? Ibig sabihin, tatlo sila sa ibtigaa. Fatima Josie, Siafi at saka Senteruema, wala. Saan kayo kakampi? Ito sa una ko sagot kahit mali. Okay. Number 3. So, nag-iisa lang si Fatima Josie. Senteruema, neutral. Ngayon, ang tamang sagot ay ibtigaa. Bakit? Dahil parehas silang noun. Tapos, ang pangalawa, mansub. Sino ang mansub sa kanilang dalawa? Sino ang may patha? Si ibtigaa. So, si ibtigaa. Ibtigaa. So, doon na sure na tayo na siya ang ating maf'ulun li ajlihi. Doon sigurado ka na siya ang iyong maf'ulun li ajlihi. So, ang pinunta mo doon dahil sa kagustuhan mo, gustong-gusto ko na talaga.
Nakuha? Gustong gusto. Okay. May nagsabi mga ulama natin na ang maf'ulun li ajlihi more on abstract. Abstract siya. Ang maf'ulun li ajlihi more on abstract. Okay. So yun ang ano natin. So tingnan natin kung mayroon ba akong nakahanda na. Mayroon ba akong reference dito? Dito wala. Friday classes. May reference. Oh, wala. Hindi ako nakagawa. The other side is better. Okay. Wala 26 din. minutes. 26 minutes. Wala din. Wala din. Wala din. Wala. 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 Balik tayo doon. Stop. Hindi rin. Wala. So, pupunta tayo doon saan? Jones. And then, saan ang reference? Share class. Who's right? Tingnan ko. Baka meron. Maf'ul. Wala. Maf'ulun fihi. Lamul amar. Why red? It's changing really. I need red. No, you're me. Look, I need kutan. Wala. Ang liit naman na. Okay. Nakikita niyo ba? Klaro ba siya? Happy? Klaro, Hazy? Klaro, Stad. Okay. Unahin natin niya. Sumo al-muslimu ta'atan li rabbihi. Okay, nag-aayuno ang Muslim pagsunod sa kanyang Panginoon. Saan dito ang maf'ulun li ajlihi natin? Ta'ata. Okay, ta'atan. So tingnan nyo siya, una ang ta'atan, mansub. And then siya ay noun. And then ang reason, siya ang reason bakit nag-aayuno ang Muslim. Kaya siya ang maf'ulun li ajlihi. Next, aqaba al-qadi, pinarusahan ng judge al-mujrima, ang kriminal, ta'diban lahu. Pag, ano tawag dito? Pag, tawag dito ta'diban?
meron yung tawag dito eh. Red is Papa, green is Mama, Oh. I am blue. And my name is Grable. Pagdisiplina sa kanya. Ulitin ko. Pinarusahan ng qadi ang mujrim pagdisiplina sa kanya. Ta'diban. Saan dito ang maf'ulun li ajlihi? Diban? Aywa, ta'diban. So ganun siya. Tinan mo. Makikita mo anong reason bakit siya pinarusahan? Anong reason bakit pinarusahan? Para disiplina. Para i-disiplina. Okay, next. Dito, bakit siya nag-ayuno? Anong reason? Pagtaat. Pagtaat o pagsunod. Next, sabi niya. Tanawala al-maridu ad-dawaa. Ininom ng may sakit ad-dawaa ang gamot. Ragbatan. Ragbatan. Gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya ng cure. Gustong-gusto niya mawala na yung sakit. Okay. Nasaan ang maf'ulun li ajlihi natin? Ragbatan. Rogbatan. Okay, ragbatan. Ay ragbat. Bakit natin pinili ang ragbatan? Anso. Dahil yun ang dahilan ng pag-inom niya ng gamot. So yung ragba na yun, yung gusto na yun, parang determination na yun. So yun ang naging dahilan bakit siya umiinom ng gamot. Okay. Why am I doing so fast? And then save link, copy address, save image. Kamali ito. Ba't wala siyang picture? Andito na pala. Okay, nandito naman next. Sabi niya, tuqimud dawlatu, I just want to kill you. tuqimud dawlatu ma'rad al-kitab, gagawa ang gobyerno, ang country, ma'rad al-kitab. Kung baga yung pwesto para doon magbenta ng kitab. Li, merong li nakalagay. Li tasji'i al-qurra, para ma-motivate ang mga reader. Para ma-motivate ang mga reader. Ngayon, etong tasji, li tasji, matatawag mo pa ba yan? Maf'ulun li ajlihi? Matatawag pa ba yan? Maf'ulun li ajlihi o hindi na? Bakit nagpatayo ang gobyerno, ang country ng lugar kung saan bentahan ng mga kitab? Bakit? Anong reason? Upang ma-motivate yung mga estudyante. Para ma-motivate ang mga magbabasa. Ang qurra is yung mga mahilig na magbasa. Tawag sa kanila qurra. So, para ma-motivate sila, gumawa ang gobyerno ng lugar kung saan
bentahan ng mga books, tapos mumurahin. Lagi ito ginagawa sa Sharjah. Ma'arad ang tawag doon sa kanila. Ngayon, matatawag pa ba natin itong litashjir para ma-motivate? Matatawag pa ba natin yan maf'ulun li ajlihi o hindi na? Ano pa din siguro siya, Ustad, ganun pa din, ngunit ito yung exception. Okay, Pag exemption. nalagyan ng li, magiging kasra yung dulo. Okay, dahil kasra ng kanyang dulo, excluded na siya as a maf'ulun li ajlihi. So ang tawag mo sa kanya ay jar wa majrur. Ang ibig sabihin ng jar wa majrur, merong harful jar, meron na siyang majrur. Ano siyang majrur? Meron na siyang kasunod na noun. Okay, ang main point lang dito is gusto lang ng author na ipakita ang maf'ulun li ajlihi. Maf'ulun li ajlihi siya sa meaning, pero sa i'rab hindi na. Tawag mo sa kanya jar o majrur. Merong harful jar, meron siyang majrur. Okay, same with nuti'ul walidain. Sumusunod tayo sa magulang natin. Liharsina, kasi dahil sa kagustuhan, dahil gusto nating magampanan ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paggampan natin, ano ba? Paggampan natin sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, paggampan natin sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, anong reason dito? Bakit nila sinusunod ang kanilang magulang? Now, great. Bakit? La la la. Why not eat, please? I don't get it. Pang magampanan ang kagustuhan ng Allah. Okay, para magampanan nila ang kagustuhan ng Allah. So, kung titingnan mo ito ay maf'ulun li ajlihi, pero dahil merong lam, li harsi, kasra na siya, sa i'rab hindi na siya maf'ulun li ajlihi. Kahit yung meaning niya ay ganon, dahil hindi na siya mansub, hindi na siya maf'ulun li ajlihi. Next, yaqiful junudu alal hududi li himayatil watan. Nakatayo ang mga sundalo sa border para proteksyonan, para protektahan ang kanilang country, ang kanilang lugar. So bakit sila tumatayo sa border? Bakit sila nakatayo sa border? Bismillah, mata. Bakit? Para protektahan yung kanilang lugar. Okay, para protektahan. Ngayon, itong meaning ng protektahan ay maf'ulun li ajli ang meaning niya. Pero dahil sa li, sa i'rab, hindi na siya maf'ulun li ajlihi. Kaya ang tawag sa kanya ismun majrur. Isim majrur, noun, na nalagyan siya ng kasra dahil kay lam. Ganon mo na siya i-i'rab. Ganon mo na siya i-i'rab. Sabihin mo, isim majrur, noun, nalagyan ng kasra dahil kay lam. And then, mostly ganun lang. Okay, wala na. Next, punta tayo ulit sa book. Okay, next, babul maf'uli ma'ahu. Maf'ul ma'ahu. Ang maf'ul ma'ahu, kung lalagyan mo siya ng meaning, ang meaning niya is with. After ng with.
Sa English, ha? Ganyan. And then, pakiano nga hazy? Anong huwa? Al-ismu, al-mansubu, alladhi, yudhkar, libayan. Hanggang dito. Same lang pati sa taas. Siya ay isim na mansub na kung saan Ano yung mansub? tinamaan siya ng fatha Nalagyan ng na- fatha. nagpapaliwanag or pinapaliwanag. Binanggit siya para Binanggit ipaliwanag. Binanggit siya para ipaliwanag ang Okay, ito na. Libayan. Man. Fu'ila ma'ahu al-fi'il. Sino? kasama ng Ano? Ano yung kasama ng doer bang fu'ila ay Okay, kasama gumawa ng doer. kasama gumawa ng Kasama gumawa ng doer. kasama gumawa ng doer. Okay. Ngayon, medyo tricky lang to, pero malalaman mo lang siya sa harakat. Ganito. Example niya. Dumating si Amir, dumating ang leader, dumating ang king, dumating ang president, wal jaysh. Wal jaysha. Etong waw na to, ang tawag sa kanya, wawul ma'iyya. Merong waw. Kailangan merong wawul ma'iyya. So, wawul ma'iyya. Ma'iyyati. So, after ng wawul ma'iyya, makikita mo ang kasunod niya ay patha. So, nung nakita mo ng patang kasunod niya, sabi mo, ang tawag dyan, maf'ulun. Ano? Maf'ulun Ma'ahu. ma'ahu. Kaya ang meaning ng waw dito, with. Dumating si leader, si king, ang kasama niya si Jaysh. With Jaysh. Pwede mo rin gawing damma yan. Dahil ang nasa una niya is damma. Damma, damma. Pero pag ginawa mo yung damma, ang i'rab sa kanya ma'tuf. Anong ibig sabihin ng ma'tuf? Sumunod sa unahan niya. Sumunod sa unahan niya. Pag ginawa mo yung ma'tuf, ang tawag sa waw na yan, wawul atof. Wawul atof. Sinong nakakaalam kung anong ibig sabihin ng wawul atof? Ang wawul atof, sino nakakaalam? Ano ang ibig sabihin ng wawul atof? Wala? Ang wawul ataf ay siya na ang ibig sabihin niya end. Kanina ang wawul ma'iyya, anong ibig sabihin ng wawul ma'iyya? With. So yun lang pinagkaiba nilang dalawa. Kung gagawin mong fatha, ang waw na yun maging wawul ma'iyya, ang meaning niya ay with. And then pag ginawa mo naman damma, ang meaning ng waw, ang waw na yun ay, ang meaning niya ay end. And then ang tawag sa kanya wawul ataf. And then ang kasunod nila, kapag kasunod siya ng wawul ataf, ang tawag sa kasunod niya ma'tuf. Kapag wawul ma'iyya, ang kasunod niya maf'ulun ma'ahu. So walang pinagkaiba yung dalawa. Sa meaning ganun din. Tingnan natin. Dumating si Amir at mga sundalo niya. Kung damma nilagay mo. At mga sundalo niya. Pero kapag ginawa mo, Ja'al Amiru wal Jaisha, dumating ang Amir, and then, kasama niya ang mga sundalo. Kasama niya ang mga sundalo. Parang ganun lang pinagkaiba.
Okay. So yun ang ano niya. Yun ang pinagkaiba niya. Sabi naman ng iba, minsan sabi niya, hindi mo pwedeng gawing wawul ma'iyah. Hindi mo pwedeng gawing wawul ma'iyah. Tingnan natin nga. Ja'a al-amiru. Dumating ang leader. Wasyamsu. Wasyamsa. Dumating ang leader at ang araw. Pwede mo bang igawing meaning na at araw? Di ba hindi mo ito pwedeng gawing dhamma? Kasi hindi pwede dumating ang amir at dumating din ang araw. Ano yan? Lumalakad ang araw? Kaya ang sabi ng mga ulama, kailangan patha lang siya kasi hindi siya pwede sa meaning. Mamnu. Hindi pwede ang meaning niya na dumating din siya. So ang ibig sabihin dito, dumating ang amir at ano tawag dito, yung mataas ng araw. May araw na. Ako yung meaning doon? Ibig sabihin, basta mayroong araw, pwede mong i-meaning dito. Dumating ang amir at may araw na. So kaya ang ginilagay mo, Jaisha. Hindi dumating ang amir, pag nilagay mo yung Jaishu, dumating din ang araw. Ano yan? Lumalakad ang araw? Nakuha niyong point dito? Casey? Opo. Kaya minsan hindi mo siya pwedeng gawing wawul atof. Kailangan isa lang siya, which is wawul ma'iyah. Tingnan natin nga din. Ang isa. Istawa, nagkaparehas ang tubig. Istawa. At ng kahoy. Nagkaparehas ang tubig at ng kahoy. Ngayon, pag ginawa mo wal khashabatu, parang nagkano sila, parang nagpataasan. Pag sinabi mong nagkaparehas ang tubig at kahoy, ibig sabihin nagpataasan sila. So, i-meaning mo ng ganon, wawul ataf. Pero wala namang kakayahan ng kahoy na makipagkumpetensya. Ibig sabihin, ganyan ang kahoy. Tapos yung tubig, tumaas na yung tubig. Tumaas na. Hanggang sa ganyan na. Nagkaparehas na sila. So, sinabi mo, istawal ma'u wal khashbata. Tumaas, nagkaparehas na ng level ang tubig at ang kahoy. Pero ang nilagay mo rito maf'ulun ma'ahu. Pag nilagay mo yung to, nagkumpinte siya ng dalawa. Ibig sabihin yung kahoy ay tumataas din. Hanggang sa nagkaparehas na sila. Yun ang pinagkaiba nilang dalawa. Hindi lahat ng oras, pero kailangan lang requirement, mayroong verb, and then mayroong wa sa gitna ng dalawang noun. Mayroong wa sa gitna ng noun. Verb, and then doer, and then wa, and then yung maf'ulun ma'ahu. Yun ang ano niya. Pero kung mayroon pa ba ako na ano dito. May tanong kayo? Wala. Ha? Casey, may tanong ka? Wala po. Check pa natin kung mayroon pa bang ibang detalye about sa maf'ulun ma'ahu.
Okay. Wa yakhruju as-sayyadu wa tulu asy-syams. Tingnan natin dito. Lumabas ang sinong lumabas? Dito, lumabas ang hunter or ang mamimingwit wa tulu asy-syams at paglabas ng araw. Lumabas ang mamimingwit at paglabas ng araw. Ngayon, pwede mo bang gawing meaning ang wa na to? Wawul ataf o hindi? Pwede ba? Lumabas ang mamimingwit at paglabas ng araw. Pwede ba ganun ang pag-meaning mo o hindi? Amara, Hazy. Ano, Ustad, parang mas ano po siya, mas ano yung meaning niya bilang maf'ulun ma'ahu. Kasama Okay. ng paglabas ng araw. So, kung ganun ang ano mo, ibig sabihin ng paglabas, kapag sinabi mong ma'tuf, ganito mangyari. Lumabas ang mamimingwit, and then ang araw, kasama niya. Silang dalawa lumakad. Pero kung sinabi mong maf'ulun ma'ahu, lumabas siya sa oras ng sa oras ng paglabas ng araw. Ang paglabas niya ng bahay, oras din ng paglabas ng araw. Nakuha niyo yun? Kung anong pinagkaiba? Ibig sabihin, kung sinabi mong ma'tuf, kasama niyang naglalakad si tulu isyams. Pag ginawa mong ma'tuf. Pero pag ginawa mong maf'ulun ma'ahu, lumabas siya sa oras ng paglabas ng araw. Kaya dito, kailangan patha lang siya. Hindi mo siya pwede gawing damma. Kasi pag ginawa mong damma, dalawa kayong lumabas ng bahay. Nakuha ang point? Apa. Okay, next. Utrukni wal kitab. Iwan mo ako at ng book. Iwan mo ako at ng book. Dito, iwan mo ako, ang ni, itong ya na yan, ako, maf'ulun bihi. Ngayon, ang maf'ulun bihi, kailangan mansub. Ulitin ko ang concept. Utrukni, iwan mo ako. So, yung ako doon, which is yung ya, etong ya na to, siya ang maf'ulun bihi. Ang maf'ulun bihi, mansub din. And then, ang kasunod is wal kitaba. Dito sa sitwasyon na to, pwede sa kanyang ma'tuf, pwede sa kanyang maf'ulun ma'ahu. Pwede ma'tuf, pwede maf'ulun ma'ahu. Bakit pwede ma'tuf dito? Kasi siya, kasi ang kitab kasama niya. Ngayon, hindi naman problema kasi parehas naman silang mansub. Mansub to, mansub to. Kung walang dahilan na conflict, walang conflict. So, pwede mo gamitin ang maf'ulun ma'ahu, pwede mo gamitin ang ma'tuf. Sunod niya, siru wa ikhwanakum muttahidin. Pumunta na kayo, lumakad na kayo, at mga kapatid mo, kasamang mga kapatid mo, muttahidin, na nagkakaisa. Sumama na kayo at ang mga kapatid mo na nagkakaisa. Ngayon, ang siru, ang waw na yan ay, ano tawag dito? Fa'il.
ang lahat ng fa'il ay marfu. And then ang ikhwana, mansub. Ibig sabihin ang ikhwana dito, siya ay maf'ulun ma'ahu. Maf'ulun ma'ahu. Maf'ulun ma'ahu. So yun ang pinagkaiba niya. So medyo mahirap ma-distinguish ang maf'ulun ma'ahu, meron siyang kasama eh. Meron siyang kasama ang kaka-similarity niya. Which is pag naging damma, talagang hindi na siya magiging maf'ulun ma'ahu. Pero kapag nakita mo, doer, after ng doer na yun, may wa. After ng wa na yun, ang kasunod niya ay may patha sa dulo. So 99% magiging maf'ulun ma'ahu yan. 99% na magiging maf'ulun ma'ahu. Okay, more ano lang, ganun lang siya. Tingnan natin. No, wait, I'm first, so you can continue. Maf'ul fihi. Nothing like this. If I want, then everything would change. Like I don't even. But now it's Clear. Sirtu wal qamar. Tingnan natin. Al-amil lafzi fil maf'ul ma'ahu imma an fi'lun kama fil mithal. Dito lang, maf'ulun ma'ahu ala ar-ra'i rajih yata'akhkhar an kulli 'amilihi alladhi yusahibuhu wa yaqtarin ma'ahu. So ang maf'ulun ma'ahu sabi niya, kasama niya, and then wawa mulazimun bin nasab, kailangan daw siya ay mansub sa lahat ng sitwasyon. And then kailangan siya ay ano tawag dito, yung hindi damir. And then mufrad, kailangan one word lang siya. And then fawala ya'ti fi'lan wala harfan, at hindi siya pwede maging verb at hindi rin siya pwede magiging tawag dito, preposition. Okay, conclusion tayo. Yalla Hisi, ano yung naintindihan mo tungkol sa maf'ul ma'ahu? Ang maf'ul ma'ahu ay yung mansub na isim. Mansub kung saan tinamaan siya ng fatha. Na nabanggit para ipaliwanag ang kasama ng gumagawa ng verb. Na ito ay ginagamitan ng waw al-ma'iyah, yung with, sa gitna ng nouns. Sa example, sa gitna ng nouns. And then Tapos doon sa wawal ataf, hindi ko na maintindihan yung distinction masyado. Wawal ataf tsaka wawal ma'iyah. okay, ganito. Pag nakita mo after ng waw, Damma. halimbawa ganyan, dammang nasa unahan. Ito damma. And then ang kasunod na ito waw. Pag ang kasunod niya ay damma, Ataf. ano to siya? Anong tawag mo dito? Wawal ataf. Maf'ul mapaf. Okay, ma'tuf. Ma'tuf. Ibig sabihin ma'tuf. Ibig sabihin sumunod lang siya dito. Kasi ang ma'tuf, gaya-gaya. Kung ano yung nasa unahan ni waw, yun ang sinusunod niya. Ang ma'tuf. Pag damma, damma. Kasra, kasra. Ang tawag doon ma'tuf. Sukun, sukun. Tawag doon ma'tuf. Ulitin ko. Ang ma'tuf, kapag damma, damma, patha, patha, kasra, kasra. Tawag doon ma'tuf. Ngayon,
Paano naman kung nakita mo Dhamma wa, and yan ang wow, and then ang kasunod niya ay patha. Anong tawag mo dito sa patha na to? Maf'ul ma'ahu. Okay, mayroon ka ng maf'ul Ma'ahu. ma'ahu. Ay, sorry, maf'ul. Meron ka ng maf'ul ma'ahu. Ngayon, paano naman kung ang nakita mo ay patha, wow, patha? Ano naman Pwedeng- to? Patha na to? Pwedeng both? Yes. So, dalawa ang pagpipilian mo. Pwedeng both. Etong number 1, ma'tuf. Pwede rin etong si number 2, which is maf'ulun ma'ahu. 1, 2. Ngayon, bakit pinili mo number 1? Bakit pwede number 1? Number 1 kasi yung pangalawang word after ng wow ay sinusundan. Pwede niyang sinundan niya lang yung word before ng wow. Yes. Or Kasi ang rule ni ma'tuf, pag sumusunod patha lang. siya, yes, sumusunod lang siya dito. Kaya natin siya tinawag na ma'tuf. Mm. Ngayon, bakit mo naman siya tinawag na maf'ul ma'ahu? Kasi ang maf'ul ma'ahu, isa sa characteristics niya ay mansub. Tinamaan Yes. ng fatha. Isa sa karakteristik niya ay mansub. Okay, kaya pwedeng dalawa. Ngayon, paano naman kung dito ay patha, and then ang kasunod niya ay Dhamma. Paano na yan? Paano ba? Baka may maging more fruit. Amara, Except pag may mga exception. okay, pwede. Amara, ano na mangyari, Mara, pag ganyan? Hindi ko po alam, Ustad. Happy, ano na mangyari, Happy, pag ganyan? Hindi ko alam. Ang tiray Baka ma. may exception. Kay Hazy, may exception. Hindi ko rin alam, Ustad. Merhani, ano na nangyari? Hindi ko alam. Okay, ang mangyari is wala isa sa dalawa. Wala kang piliin. Hindi siya ma'tuf kasi nga hindi magkaparehas. Hindi rin naman siya maf'ulun ma'ahu kasi hindi siya mansub. Hindi siya mansub. Hindi siya patha. So wala kang pipiliin sa dalawa. Okay. May tawag doon. Ang tawag sa kanya, isti'naf. Isti'naf. Isti'naf means ang sentence before, ang first sentence mo, iba, ang second sentence mo ay iba. Tawag sa kanya, isti'naf. Parang nilagyan mo lang dyan ng wa for the purpose of and then. And then, for the purpose of after that, paras din, no? So, wala silang connection ang dalawa. Wala. Walang connection. Kaya ang tawag sa kanya, wawul isti'naf. So, anyway, yun ang mga ano natin. So, yun ang tungkol sa maf'ul ma'ahu. Halos magkaparehas lang sila ng ataf o ma'tuf. Yun lang ang pinagkaiba nila. Pero may exemption dito. Ang exemption dito, yung pwede mong pagpilian kung hindi pwede ang meaning niya, pang ma'tuf. Except na lang kung hindi pwede ang meaning niya pang ma'tuf. Tulad ng mga pinakita natin. Saan ba yun? Eto. Ay, wag yan. Ay, nasaan na? Saan na yun? Nasaan? Yung what tulu syams na yun. Dito.
Saan na kayo? Ay, bahala na sa buhay niya. Tulad ng kanina yung, ito, Ja al-amiru wasyams. Tumating ang amir at ng araw. Di ba hindi pwede? Hindi pwede nakasama niyang lumabas ang araw. Kaya dito, ang ilagay mo lang talaga is patha. Kasi hindi sila pwedeng magkasamang maglakad ganyan. So dito, sa sitwasyon na to, bawal mo to lagyan ng damma. Nakuha doon? Nakuha, Hazy? Kung bawal sa meaning, Yes. bawal siya sa meaning, kailangan wag mo siyang gawing damma. So gawin mo lang siyang patha. Bale, maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'aw Na siya. siya. Kasi yung meaning nila hindi pwede. Hindi siya pwede maging ma'tuf. So sa Pero, sitwasyon na, pero study yung, di ba, ang ma'ahu yung, ano yun? Kasama ng gumagawa ng verb. yes. Pero for this purpose lang, hindi. Hindi kasama ni Shams. Kasi ano dito ano tawag dito? Hindi siya pwede maging ma'tuf. Ano tawag dito hindi pwede maging ma'tuf? Hindi siya pwedeng, di ba ang amir, ang king, lumalakad. Ang araw, lumalakad ba? Ngayon, dahil hindi siya ganon, ang pwede mo lang ilagay sa kanya, patha, kasi ang purpose nun, nung naglalakad ang amir, merong araw. So, hindi niya kasamang araw lumalakad. Baka mataas ng araw, baka kalalabas pa lang ng araw. Yun ang purpose doon. Basta habang naglalakad siya, may araw na nakikita. Yun ang ano niya. Kasi pag Pero sa nilagay mo yan, pag-i-irab, ano pa din, maf'ul ma'ahu pa din ang mapul pag-i-irab. maaw siya. Bawal nga siya gawing damma. Bawal. So, ganun lang. Pag hindi siya pwede maging ma'tuf, huwag mo siya gawing damma. What I mean sa meaning. Pero itong mga jal amiru wal jayshu, kasi pwede naman kasama niyang lumalakad ang jaysh. So, pwede mo gawing jayshu, ma'tuf. Pag ginawa mo namang patha, map'ul, ma'ahu, ganun din. Tulad din ng nagkasing taas ang tubig at kahoy. Dito dapat ang kahoy ay kasyabata. Kasi hindi naman ang kasyabata, hindi naman siya nakikipaghabulan sa tubig. Nakuha yun? Wala siyang, Opo. ano tawag dito? Wala siyang kakayahan na makipaghabulan. Kaya dito ay ta lang talaga siya. Hindi mo siya pwede gawing tu. Dapat patha. Patha lang siya. So, mapul, maaho. So, hanggang dito na lang. Jazakumullah khairan. Ialisin mo na yung live natin, moderator.